This program is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Good morning, everyone, from the various regions of the country and from the different parts of the world. Sa China, sa Singapore, Taiwan, Malaysia, Singapore, Taiwan, sa ating mga kamarino at kababayan na nandiyan. Good morning to you, Admiral, at magandang umaga po sa lahat ng ating mga kamarino. Yes! Good morning to you also, Maricel. Overflowing energy ang hatid natin ngayon. At siyempre, dapat sa atin magsimula yan, di ba, Maricel? Isang energetic na Sabado ang hatid namin po sa inyo. Energetic February. Energetic po para sa buwan ng mga puso. Ang energetic minds to create brilliant ideas, di ba, Admiral? I agree. And I think since the seafarers are away at sea, I believe that love knows no boundaries. Kaya kahit dagat ang pagitan, ang love ni na Mr. at Mrs. ay nararamdaman ng isa't isa. And of course, with their children all around the house, the inspiration always stays. And with that, welcome to the first seafaring show ng bayan at Anak TV Seal Awardee. At ang show na may puso para sa Pilipinong magdaragat. Kaya all aboard dito sa Yan ang Marino. Isa sa mga ahensyang nakafocus at kadalasang sinasangguni ukol sa overseas Filipino seafarers at kanilang pamilya ay ang Overseas Workers Welfare Administration or OWA. At ngayong taon 2012, let's take a look at what OWA has in store for us. Kung ang kapakanan ng OFWs ang pag-uusapan, isa sa mga ahensyang dapat na mga laga dito ay ang Overseas Workers Welfare Administration or OWA. At sa gitna ng kaguluhang nagaganap sa iba't ibang bansa tulad sa Syria, kung saan may mga manggagawang Pinoy ang nangangailangan ng pagliligtas, patuloy na nagsusumikap ang OWA na matugunan ang mga problemang kanilang kinakaharap. Ayon kay Deputy Administrator Josefino Torres, ang repatriation at reintegration ang mga programa ng OWA para sa ating mga distressed OFWs at ito ay pinaiigting nila para mapagaan ang buhay ng ating mga kababayang OFWs. Yung mga titira na dito, yung hindi na nag-iisip na bumalik at sumakay ng barko o kaya bumalik sa ibang bansa, meron kaming binibigay na tinatawag namin in general yung reintegration program namin. Dito, binibigyan ng training on entrepreneurship ang ating mga interesadong mga dating manggagawa. Makakakuha sila ng maliit na kapital at ito ay magagamit nilang pagsimula ng kanilang small business. Ngayon, kung talagang maliit yung negosyo, pwede rin namin silang bigyan ng yung mga tools and gigs na kanilang kailangan sa pagninegosyo. Ang kailangan dito ay naging OWA member ka o kasalukuyang member ka ng OWA. Wala kang nakalipas na mga assistance ng OWA na hindi mo nagampanan, hindi ka nakabayad sa mga pautang ng OWA, gano'n At meron kang kaunting business acumen, makikita yon. Hindi rin kinaligtaan ng OWA ang pangangalaga sa mga Pilipinong magdaragat. Ayon nga sa kanya, para maging mag-compliant tayo doon sa STCW at Manila Amendments, ay nagbibigay tayo ng scholarship para sa ating mga manggagawa sa dagat. Meron tayong pag sila ay nagbakasyon dito at hinihintay nila ang muling tawag ng kanilang mga agencies and principals para mag-board, ay pwede silang dumulog sa OWA para magkaroon sila ng scholarship para umattend ng mga training programs na kinakailangan para sa kanilang ginagampanan nilang mga trabaho sa mga barko. Sa management level courses, ito sa mga officers, ratings naman,
binibigyan natin mga scholarship ito sa mga program na magpapataas ng kanilang proficiency in rescue, advanced firefighting, crowd and crisis management, mga MESMA naman, mga culinary courses, survival and craft and rescue exercises, welding, late machine operation, engine room simulators, pollution control. Bukod sa Seafarers Upgrading Program or SUP or SUP, merong ding Mariners Dugtong Aral para sa mga nakatapos sa kursong BS Mechanical Engineering at BS Electrical Engineering na nais magtrabaho bilang opisyal sa barko. Meron tayong mga accredited training institutions. Unang-una dito yung ating training center sa Tacloban, yung National Maritime Polytechnic. Usually ito may mga binibigay itong training para sa mga officers and ratings. At kasama doon sa binibigay nating assistance, hindi lang pagbayad doon sa institution, pati ang pagpunta nila sa Tacloban, pwede lang ikarga doon sa scholarship nilang makukuha sa OWA. At meron din silang programa para sa mga dependents ng mga OFWs. Isa na rito ang Education for Development Scholarship Program or EDSP. Pero paano ba makakapag-avail ng mga programang ito mula sa OWA? Kailangan kang nakaboard. At least nakaboard ka isang beses. At pumunta ka sa pinakamalapit na opisina ng OWA o kaya doon sa training institution mismo na accredited ng OWA. Bagamat samot-sari ang kinakaharap na problema, ang OWA ay nagsusumikap na tugunan ang mga hinanaing ng ating mga bagong bayani, ang mga manggagawang Pilipinong nagtatrabaho sa abroad. Inaanyayahan ko lahat ng ating mga OFWs, lalo-lalo na itong ating mga manggagawa sa ating mga ocean-going vessels, mga seafarers natin, na mag-avail ng mga programa at serbisyo ng OWA. Kailangan natin ito para mapanatili ang ating pagiging competitive sa international market. Pumunta lang kayo sa pinakamalapit na opisina ng OWA para mag-avail ng programs and services para sa inyo. Up next, Kamarinong may puso sa iba, umani ng parangal. Marami sa ating mga kababayan ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa dahil ang sabi nga nila, sa ibang bansa daw ay talaga namang nagdudulot ng asenso. Subalit ang pag-unlad ay laging may kaakibat na pagsubok. Malungkot man na isipin. Ngunit ang iba naman, nako, nabibigo na po sa pagsubok at nadadala na ito sa paglisan nila sa ating bansa. Pero mga Kamarino, may good news kaming hatid sa inyo. Dahil ang pamilya at individual na nagwagi sa Model OFW Family of the Year Awards or MOFIA 2011 ay magbibigay sa atin ng isang inspirasyon. Ito rin po ay patunay na tayo mga Pilipino, basta sama-sama, kayang-kaya sa pagharap sa problema. May kasabihan ang pagtulong sa kapwa kapalit ay pagpapala mula sa may likha. Ito marahil ang isa sa mga dahilan kung bakit patuloy na umaani ng tagumpay ang magiting nating Kamarino na si Chief Engineer Candido Caminero na mula sa Argao, Cebu. Si Chief Engineer Caminero at ang kanyang pamilya ay nanalo bilang 2011 Model OFW Family of the Year Award o MOFIA na isa sa mga programa ng Overseas Workers Welfare Administration. Talagang kahit sino mo siguro, napakasaya, napakaligaya talaga. At saka yung sinasabi na naisip ko, yun ang siguro na pinaghirapan ko ba na nanalo ako sa amin dahil sa mga hindi lang pagtulong sa pamilya ko, kundi siya lang, mga taga-barangay din. Hanggang ngayon, mayroon pa akong
yung isang truck ko na ELF, maliban na sa mga service ko ng sasakyan, yung isang ELF ko, service ko rin nagsiskisan ko, at saka, yung service din ko may namatayan, libre yan, walang bayad. Kung maraming tao sasakyan, may kasal sa bayan, dahil sa baryo kami, libre din yan, walang bayad. Yan ang ginawa ko dahil yun ang may tulong ko, nang pinaghirapan ko sa labas, may tulong ko rin sa mga anak ko sa kapwa ko, hindi lang sa mga pamilya ko. Isang masipag na marino, mapagmahal na asawa at responsableng ama sa 9 niyang mga anak at matatag na lider sa komunidad. Yan ang mga katangiang dahilan para siya ay mahirang bilang isang MOFIA awardee. Ladies and gentlemen, the 2011 Model OFW National Awardee for the Sea-Based category is the family of Captain Engineer Candido Caminero of Quezon 7. Bilang marino, naniniwala si Chief Engineer Caminero na numero 1 ang marinong Pilipino dahil mas advanced at saka tested na hindi lang sa pagmayabang dahil ako ay isang sipero, no? Kaysa ibang bansa. At saka mga Pilipino, sanay rin sa trabaho. At saka marunong tayo mag-adjust sa kapwa. At bilang isang ama, ano naman kaya ang kanyang masasabi? Dahil sa 9 na anak ko, sa awa ng Diyos, walang kahit isang nagloko sa paralan at saka nalulong sa ibang bisyo, ganon. At saka 2 lang hindi tapos. Yung isa, Marso, tapos na. Yung buso na lang. Puro sila mga profesional na. Dagdag nga ng kanyang may bahay na si Mrs. Elizabeth Caminero. Bigyan mo lang ng kunting paalala at saka panalangin ng Diyos. Saka yung paalala galing sa papa nila. Para kay Mrs. Caminero, mapalad siya at naging isang mabuting asawa at ama si Chief Engineer Caminero. Kaya naman di niya pinalagpas ang pagkakataong magpasalamat dito. Pasalamat ako sa sa nagawa niya para sa mga anak namin. Tsaka yung pag-alaga niya sa amin at saka sa aming mga anak. Inamin naman sa amin ni Chief Engineer na may mga pagkakataong kinailangan niyang piliin ang kanyang trabaho na siyang bumubuhay sa kanyang pamilya. Nung nanganak yung asawa ko, kalalabas lang ng bata, iniwan ko sa ospital dahil paalis ng barko. Tapos iniwan ko sa ospital, sinabihan ko lang yung mga nurse at sa midwife na kayo lang bahala dahil yung biyanan ko na nagbantay sa kanya, pagdating ko, umuwi sandali sa probinsya dahil dito ako. Kaso lang kinabukasan, hindi pa siya nakarating, nanganak na yung misis ko. Hindi mo pwedeng magpaiwan ako dahil paalis sa barko, wala pa magrelibo. Minamahal ko yung trabaho ko, minamahal ko yung pamilya ko. Sabi ng misis ko, kung paiwan ka, wala rin tayong pira. Okay naman nakalabas mga bata. Yun ang unang experience ko na hindi ko makalimutan. Pangalawa, yung pumanaw yung ina ko. Hindi talaga ako nakauwi dahil ilang beses ko tumatawag sa opisina na magrelibo. Naghanap sila ng relibo, wala pang relibo. Kaya tumawag na ko sa pamilya ko. Sige, kayo nagbalak kay mama. Nakakaintindi naman si mama siguro sa akin, sa profession ko. Pero hindi mo maiwasan talaga na kahit sino naman. Pag ko lang mag-isa sa kabina, mapaiyak ko talaga. Pero kung ang magawa, ginawa ko na lang. Magdasal ako sa Panginoon na bigyan ako matibay na loob na makaya ko mga problema. Mga sitwasyong ibinato ng tadhana at matapang niyang hinaharap. Ang buhay ika niya ay give and take lamang. Hindi maaaring kunin lamang ang masarap at iwan ang mapait na mga bagay. Ang pagmamahal sa kapwa o trabaho, laging may kaakibat na sakripisyo. Kaya naman ang kanyang paalala sa kapwa marino. Normal yung minsan may mga kahirapan sa pagtrabaho natin sa barko. At saka yung alon, isa yan. Dapat sila hindi sumurinder na ganyan. At saka paayusin lang ang trabaho sa barko. At saka marunong sila mag-adjust sa kapwa. Dahil hindi lang na dahil magaling ka sa trabaho o ganun matalino ka, pero pag hindi ka marunong mag-adjust sa kapwa, wala rin mangyari. Hindi ka makatapos ng kontrata, gulo ang labas, di ba? Yan ang Marino would like to thank
Pag-ibig Fund. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Up next, Filipino seafarers. Top choice po yan ng mga ship owners from Netherlands. There has been a continuing improvement in our maritime sector. The growth and development are visibly seen in the rise in the demand of seafarers, specifically Filipino seafarers. Ating alamin sa susunod na talakayan kung ano-ano ba talaga ang qualities na hinahangaan ng mga banyagang ship owners and ship managers. 1/3 of the world's seafarers are Filipinos. They are in demand to man ships at sea, from luxury cruise ships to giant tankers and container ships. A chance interview with Mr. Jos van Dijk, General Manager Crewing of Flinter Management, made us more aware why Filipino seafarers are the top choice of ship managers and owners. Ladies and gentlemen, it is a great pleasure to have with us from Flinter Management of Netherlands, their General Manager, none other than Jos van Dijk, and their crew operator, none other than Mr. Peter de Vaux. Welcome to our show, sir. Thank you. Hello, gentlemen. Flinter Management is a provider of modern transport by sea and other related services. The company was founded in 1982. With more than 50 vessels, Flinter Management belongs to the top 5 shipping companies in Netherlands. Flinter Management was founded in 1982 by two gentlemen and with one ship at the time. And the company gradually grew to the number of 52 vessels in 2012. Which route do you normally go? Well, we do North and South America. Baltic Sea area, Mediterranean Sea, and all over Europe. How many Filipino seafarers do you have as of the moment? The number of seafarers is about 550, 550. of which 100 Filipinos. Who's your partner in the Philippines? Partner in the Philippines is Sea Lanes Marine Services. They provide us with the Filipino crews, and we have a good cooperation with them. That's also the reason that we are visiting Manila, visiting the Sea Lanes office, visiting the AMOSUB, now visiting today the Siemens Hospital, and we are very surprised that we are now on TV for an interview by a very charming lady. Oh, thank you so much. It is heartwarming to know that Filipino seafarers have been a part of this shipping company since it started. Filipino seafarers since the beginning of the activities of the company. So the first Filipino seafarers started in 1982. What can you say about our Filipino seafarers? Well, they're hardworking, they are very flexible, they speak very well English, and they take care of our cargoes, maintaining the vessel, and they are tradesmen, and they do wonderful and good jobs, hardworking, and we are very happy that we have them with the company. All right. And do you have any plans of hiring more Filipino seafarers in the future? Those plans we have, because one of the reasons that we are here is that we also would like to get more Filipino officers for our fleet, and in the future we would like to have more Filipino seafarers on board of our vessels. Well, we are going to have 4 new vessels in 2012, 2 being built in China, 2 in India. So the part of the crews for those new vessels will also be Filipinos. So we are increasing the number. And in April we will make a selection of Filipino cadets in the Palompon Institute of Training. And we are selecting probably something like 6 or 7 engine room cadets and 6 or 7 deck cadets. And the idea is that they will work as a cadet for 1 year. After 1 year they are going to back to school, finish their studies, doing their exams, and then they will come back as junior officers.
And with AMOSUP looking after the welfare of Filipino seafarer, we are confident that Pinoy mariners will continue to shine in the global shipping industry. We are very, very happy indeed to have you on our show. Thank you, Peter. Thank you, Josh. And we hope to see you again back here in the Philippines. His final message to our Filipino seafarers. I are very happy that we are here, meeting all those people who provide us with the good quality of Filipino seafarers, and we are lucky that we have those people working for our company, and we are looking forward to increase the number, also for the officers. And we hope that our relationship with the Sea Lanes Marine Services and also our relationship with AMOSUP will continue for the next years to come. Thank you. Truly, the Filipino seafarers are making big waves in the international maritime community. And as long as the Filipino seafarers continue to work with dedication and discipline, principles like Flinter Management will definitely hire more Filipino mariners. So keep up the good work, mga kamarino! Up next, AMOSUP always ready to lend a helping hand. This portion is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Higit na sa 5 dekada, ngunit wala pa ding pungkupas ang serbisyong hatid na nag-iisang Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines or AMOSUP. Patuloy po ang kanilang serbisyo at pag-angat ng dekalidad ng kanilang mga benepisyo para sa kanilang mga miyembro. At isa na rin po dito ang Welfare Mutual Benefit Plan para sa inyo. Para sa Association of Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines or AMOSUP, ang pangangalaga sa kapakanan ng Pilipinong magdaragat ay napakahalaga lalo na sa panahon ng trahedya at sakuna. Kaya naman patuloy sila sa pagbibigay ng mga benepisyong magpapagaan sa anumang sitwasyong kinakaharap ng kanilang mga members. Isa na nga rito ang AMOSUP Welfare Mutual Benefit Plan. Ito yung isa sa mga benepisyo na binibigay ng AMOSUP sa kanilang mga member na matagal na, katulad yun sa Old Age Financial Assistance. Ayon kay Mrs. Liza Panim, nakasaad sa CBA kung magkano yung makukuha. Doon sa Old Age Financial Assistance based sa length of membership. Dagdag pa niya, kinakailangan ang AMOSUP member ay may 5 taon ng kasapi sa Union para makakuha ng benepisyong ito. Ang computation noon is 2,000 for first year, 500 for every succeeding years, based sa length of membership sa sea service. Pero paano ba makukuha ang old age benefit na ito? Madali lang. Ang kailangan lang service record na katunayan na sumakay sila doon sa barko na member ng AMOSUP. Gagawa sila ng sulat, address kay Dr. Oka, yung ating presidente, at saka AMOSUP ID. Naging emosyonal naman si Mrs. Liza Panim nang dumako ang aming usapan sa iba pang benepisyo kasama sa Welfare Mutual Benefit Plan. Una, yung nakalagay sa CBA natin, yung death on board. Isa yun sa mga benepisyo na binibigay namin. May part doon ang AMOSUP sa death benefit. Tinutulungan din namin mag-release ng remains sa airport. Meron tayong plan para doon sa mga member. Sinasamahan din namin doon sa hanggang funeral parlor kung anong gusto, kung saan nila gusto, kung saan convenient yung family. Hanggang ma-arrange, hanggang maayos yung body ng yung remains ng seaman. Merong ding financial assistance kung ang asawa o minor children naman ng isang seafarer ang pumanaw habang siya ay nakasakay sa barko. Kailangan
Definitely yung marriage contract, kailangan namin yun. At saka yung service record, death certificate. Saka titignan rin namin yun, i-verify namin din yun sa aming records. Kung ano yung nilagay nila kung sino yung beneficiary. At may death benefits din for old member na namayapa na. Basta kompleto lang yung documents, binibigay naman namin. Hindi namin sila pinahihirapan. Ang kanyang madamdaming paalala sa mga AMOSUP members. Kung may katanungan po kayo tungkol sa WMBP, pwede niyo po akong lapitan. Ako po si Lisa Panim. Dito po ang office namin sa 3rd floor, Seaman Center. Kami po ay handang tumulong sa inyo. Sa panahon ng pagdadalamhati, ang isang marinong AMOSUP member ay may katuwang sa pagharap sa mga unos sa laot ng buhay. Isang unyong maasahan, isang unyon na masasandalan. This portion was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Marichelle Yao would like to thank Marie France. Cool Sculpting is a breakthrough treatment that uses cooling technology to freeze fat away and eliminate bulges like love handles, back fat, or tummy flab. If you want to get rid of those persistent bulges once and for all, call 894-2639 to book your treatment. Cool Sculpting is exclusively available at Marie France, the leading slimming center in the Philippines. Dr. Almon Derla of La Estetica, Tomas Morato Branch, with hotline 332-8604. You Hair and Body Salon, located at B3 7th Avenue, Corner Lane P, Bonifacio High Street, Taguig City, with telephone number 818-1968. Tiyak ko pong marami kayong natutunan sa aming episode ngayong araw na ito dahil malaman na usapan ang inyo pong natunghayan. And we hope that this information will surely help you in one way or another. At mga kamarino, you can always share these tidbits of advice that you get from our show, Pwedeng Chismis. Siyang tunay. Naku, maraming salamat po talaga mga kamarino sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming programa. And also, visit our website, www.yanangmarino.com. And don't forget to like us in Facebook. Also, follow us sa Twitter. Kita-kits ulit tayo mga kamarino, but for now, anchors away! Bye-bye! Bye! This program was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala.